Okay, so project 4, exam 1 pa rin. So task 1, create one named range from cell ranges F5 to F15 and F18 to F26. Tapos pangalanan daw natin yung cell range na yon, cell ranges kasi dalawa sila, no? Pangalanan daw natin na support. So baka nakalimutan nyo na kung paano maglagay ng named range, no? So pagka nag-a-assign tayo ng name sa cell range natin. Again, 'di ba, ang cell range katulad ng sinabi ko sa project 1 is ganyan. Pag marami kasi na-select na cell, so yan ay cell range, okay? Mag-demo ko ng iba. Ayan. So for example, meron ako ditong mga school sa Nueva Ecija, no? So let's say CLSU, AU, Midway, and Olfu. Okay. So kunwari papangalanan ko to na university, etong cell range natin from A2 hanggang A5. So isa-select mo lang sila. Yan. And then pupunta ka ng name box. Then pangalanan mo na universities. Yan. And then pagka-check natin yung name box, ayan na po yung universities. And then pagka-kinlik ko to, automatic masaselect lahat nung apat na cell na yan from A2 hanggang A5. So ganoon tayo nag-a-assign ng name sa cell range. Ayan. So dito sa problem natin, dalawang range yung pinapaselect. Si F5 hanggang F15, ito po yun. F5 hanggang F15 and then F18 hanggang F26. So hindi pwedeng ganito, no? Kasi ang sabi sa instruction, ito lang, F5 hanggang F15, F18 hanggang F26. So hindi madadamay ito, yung blanco na yan, saka yung support. Ayan. So ang technique is i-select mo muna yung una, F5 to F15, and then scroll down ka lang, and then i-hold mo yung control button sa keyboard. I-hold, ano, hindi lang i-press, i-hold. Ibig sabihin, pindutin mo ng matagal. Huwag mong i-hold yung control saka ka mag-i-scroll kasi mag-zoom in, zoom out yan. Okay? So, pag mag-i-scroll down ka na ganyan, bitawan mo yung control. Tapos, pag andun ka na sa cell na isa-select mo, saka mo lang i-hold ulit yung control button. Tapos, saka mo i-select yung F18 hanggang F26. So, ayan, nakaselect na tayo sa dalawang cell ranges. And then, punta ka ng name box, i-type mo yung pangalan niya, which is support. Sabi sa instruction, support na yung pangalan. Tapos, enter sa keyboard. So, ayun na. Then, check natin name box. Ayun yung support. Pagka-kinlik ko to, masaselect yung dalawang cell ranges. Mark completed. Task number 2. Use the structured reference in a formula to calculate the number of rows containing phones on sale. Display daw natin yung result in cell H5. Now, ito po yung H5. Naka-merge lang siya kay I5, pero pag chinek nyo yung name box ay nakalagay H5. So, ito yon. So, dito daw maglalagay daw tayo ng formula or function na bibilangin nyo yung number of rows ng phones on sale. So, ito kasi yung mga phone, no? Kung bibilangin nyo mano-mano yan, 11 yan. So, dapat dito ang lilitaw 11. And then, baka idamay nyo to, no? Kasi ito naman ay tablet. So, hindi to kasali. And then also, ito pong dalawa ay table. Bakit? Kasi pag-click mo sa kanila, kahit saan dito, no, sa loob, may lumilitaw na table design tab sa taas. Ganon din dito sa tablets. Ayan, table design. Okay? So, balik tayo sa phones. And then, click natin table design. And then, makikita natin table name niya dito, phones. Ano tong table name? So, para lang tong kay name box, pwede kang mag-assign ng name ng table. Pwede kang mag-set ng name ng table. So, ito, nakaset siya na phone. So, bibilangin lang daw natin number of rows nitong phones table para malaman natin kung ilang phone yung on sale. So, click natin H5 and then equal rows. Ayan yung function name, no? Rows. Open parenthesis. I-type lang natin yung phones. So, ayan, may lumilitaw na suggestion. Ayan, phones. Tapos, i-double click mo lang. Ayan, so, nakaselect na siya sa buong table ng phones. And then, close parenthesis. And then, enter. So, ayan, 11 ang lumitaw. And then, yan na po yung task 2. Mark completed. Task 3.
Remove all conditional formatting from this worksheet. So, ayan na naman si conditional formatting. Tinuro ito sa project 2 ba yun? Tama, project 2. Yung ka-inventory column. So, dito, tatanggalin lang daw natin yung conditional formatting. Kasi kung titingnan natin, etong si tablet, meron siyang conditional formatting na data bars. Okay? So, tatanggalin natin. Pero, buong worksheet. So, buong price list worksheet mawawalan ng conditional formatting. So, i-click mo lang yung conditional, kay home tab, tapos ito yung conditional formatting, tapos, clear rules, and then, clear rules from entire worksheet. So, ayan. Ayan, nakita nyo, nawala na yung data bars. Okay, so, mark completed. Task 4. On the price list worksheet, simultaneously, ano naman yung word na simultaneous, sabay-sabay, i-rotate daw natin yung text na storage, price, sale, and support sa parehong table. 2 angle counterclockwise. So, i-rotate lang natin sila into angle counterclockwise. So, asan ba yun? Ito yung storage, price, sale, support. Tapos, scroll down ka, ito rin yung storage, price, sale, support. So, katulad ng technique na ginawa natin kanina, dito, yung naglagay tayo ng named range. Nag-assign tayo ng name sa cell range, yung control button. So, una, iselect mo muna yung una mong selection sa taas. And then, i-hold mo yung control. Kung kailangan mo i-scroll ka muna. Wag mo muna i-hold yung control. Saka mo i-hold pag nakatapat ka na doon. And then, saka mo i-select yung mga cell. So, ayan. And then, kay home tab, alignment group, ayun yung orientation drop down. And then, angle counterclockwise. So, magiging ganito dapat yan. So, yun lang po yan. Mark completed. Task 5. Perform a multiple column sort on the data in the smartphone table. First, isort daw natin alphabetically by the smartphone column from A to Z. And then, isort daw natin by storage from Z to A. So, dalawang column yung isosort natin. Nakabase sa dalawang column. So, multiple column sort. So, ang gagawin natin, mag-click ka doon sa smartphone table kahit saan. Basta nakaselect ka sa table na yun. And then, kay home tab, editing group, sort and filter drop down, custom sort, and then dito, sort by. So, ano yung sabi sa una? I-sort down natin alphabetically by smartphone A to Z. So, sort by smartphone A to Z. Tapos, i-sort down natin by storage Z to A. So, mag-add level tayo dito. Add level. And then by storage. Itong order, gawin natin Z to A. And then, okay lang natin. So, ayun na. Mark completed. Grade project. So, ayan.